Inamin ni Chris Newsome na mabigat ang hinaharap ng Gilas Pilipinas sa OQT, lalo na sa Latvia, kahit wala si Kristaps Porzingis. Sinabi naman ni Richard Del Rosario na determinado ang lahat sa Gilas, bagamat aminado rin siyang mahirap ang laban. Naniniwala naman si Sean Chambers na may pambihirang talent ang grupo ng Gilas Pilipinas sa kabila ng pagkawala ng ilang players katulad ni Scottie Thompson. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Ilang araw mula ngayon ay maghaharap ang Gilas Pilipinas at Latvia sa Olympic Qualifying Tournament. At sa pagharap sa media, tahasang inamin ni Chris Newsome na mabigat ang kinakaharap nilang hamon. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Chris sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Magiging mahirap to. Alam natin kung ano kakayahan ng Latvia. Nakita natin yung ginawa nila sa World Cup. Hindi nila makakasama si Porzingis pero maayos pa rin ang team nila. Actually, totoo naman yon. Kahit wala si Porzingis, buong-buo pa rin yung Latvia. Yung World Cup run ng Latvia, wala din doon si Porzingis. Pero nakita mo naman kung ano yung niratrat nila doon. Nilaspag nila yung France sa score na 88-86. Tapos nun, nilaspag din nila ang Spain sa score na 74-69. Niratrat din nila yung Italy sa score na 87-82. Ganon din yung ginawa nila sa Lithuania after 2 days sa score na 98-63. Again, nung time na yan, wala rin si Porzingis. And ngayon, wala rin siya. So, ang bibigat ng mga tinalo nila. Kaya sa pananaw ni Chris Newsome, magiging mabigat talaga yung kampanya ng Gilas sakaling magharap na sila ng Latvia. Ang pananaw ni Chris Newsome ay kaagad ding sinigundahan ni team manager Richard Del Rosario. Pero binigyan din niya na determinado ang ating pambansang kupunan. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si Richard Del Rosario sa report ng SBP sa sbp.ph. Magiging mahirap ang OQT dahil isang team lang ang makakarating sa Olympics. Pero determinado ang lahat sa kupunan na ibigay ang kanilang makakaya upang mairepresenta ng maayos ang bansa. Parang lahat naman ata ganun yung pananaw no? Mahirap, mabigat, magiging matinding pagsubok sa Gilas ang OQT. Pero base kay Richard Del Rosario, determinado naman yung ating mga players. Determinado silang bigyan ng maganda at mabigat ding laban yung Latvia, Georgia. Or kung sakali na makarating tayo sa crossover semis, yung Group B na kinabibilangan ng Brazil, Montenegro at Cameroon. Base kay team manager, mataas yung moral ng team kahit kaliwat kanan yung injury nila, di ba? Kaliwat kanan kasi wala si Scottie, wala din si AJ Edu, and wala din si Jamie Malonzo. Lahat sila malaking kakulangan sa team. Pero ganun talaga yung buhay. Di mo alam kung ano yung mangyayari sa hinaharap, di ba? At bagamat kulang or binagyo ng injury ang lineup ng Gilas Pilipinas, naniniwala pa rin si Richard Del Rosario na solid pa rin ang pambansang kupunan. Paano nga ba niya nasabi yan? Tutukan natin si Richard Del Rosario sa report ng SBP sa sbp.ph. Ang personal kong opinion dito habang nakakalungkot yung pagkawala ni na AJ Edu, Jamie Malonzo at Scottie Thompson dahil sa injury, meron pa rin kaming solid na lineup in terms of versatility and talent. Malaking tulong din ang ibibigay ni Junmar Fajardo. Naniniwala naman tayo doon, yung kahit kulang sila ngayon, maganda pa rin yung lineup ng Gilas. Siyempre maganda sana, or mas maganda sana kung kompleto sila, di ba? Kung walang injured. Pero hindi talaga kasi may iwasan yung lahat Nangyayari ang lahat ng hindi inaasahan. At base sa pahayag ni Richard Del Rosario, mataas ang paniwala niya na may palag pa rin ang Gilas kahit marami ang hindi pinalad na makasama sa hanay. Ganun naman dapat yung mindset. Palag pa rin kasi hindi ito yung oras para manghina ang loob nila, di ba? Ma-absorb kasi ng mga players yung ganong sistema. Ang pananaw ni Richard Del Rosario ay hindi naiiba sa pananaw ni dating Alaska import Sean Chambers na tumutulong din kay Coach Team para hubugin ang pambansang kupunan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Sean Chambers sa report ni Julius Manicad ng Daily Tribune. May pambihirang talent ang ating kupunan sa kabuuan. Sina Kai at Junmar na generational talents ay suportado ni Justin Brownlee. Hindi makakapaglaro si Scottie pero marami pa rin may kakayahan sa guard position. Okay, andyan naman si CJ Perez, di ba? Si Chris Newsome, si Dwight Ramos, matitigas yan sila. Kayang-kaya din nilang pahirapan ng kalaban at gampanan ng position na dapat ay kay Scottie. Yan yung sinasabi ni Sean Chambers. Obviously, totoo naman yon. Kaya naman kasi nilang mag-adjust, especially si Coach Team. Magaling naman siya mag-adjust. So, walang duda na bibigyan niya ng tamang tao yung pwesto na binakante ni Scottie dahil sa injury, di ba? And by the way guys, mamayang alas 6 ng gabi, haharapin ng Gilas ang Taiwan Mustangs para sa isang tune-up game po yan. Bago sila tuluyan tumulak patungo sa Turkey para sa isang tune-up game pa rin. Matapos ang Turkey, tutulak naman sila patungo ng Poland para sa isang tune-up game pa rin versus Poland. At pagkatapos ng Poland, tutulak naman sila patungo ng Riga, Latvia para sa Olympic Qualifying Tournament.
So guys, maraming salamat.